Dito na tayo. Yuse Claire Castro, mga kababayan, binarag, niresbakan, dinurog si Baste Duterte. Oo, ha? Eto na. Pasok! Po ang Rage Coalition at pinamumunuan ito ni Davao City Mayor Baste Duterte. May epekto po ba ito sa Administrasyong Marcos? Considering the speech of Baste saying that the opening of the flood control mess is a self-destruction for the President. Nako! Kala mo talaga totoong-totoo si Baste, ano? Ngayon, mga kababayan, ibabalik General Luna, ibabalik ni Yuse Claire Castro lahat. Oo, Rowena Pasyoko, thank you naman. Oo, taga-Australia ka pala. Oo, ha. O, shoutout po sa lahat ng mga taga-Australia. Kita-kita po tayo soon. Alam nyo ba mga kababayan, marami tayong manonood dyan. O, marami ho tayong mga followers dyan sa Australia. Kasi unong pumunta ako, mga kababayan dyan, nako, oo, ang daming nakakakilala. Ito na, mga kababayan. Yuse Claire, basagin mo na! Self-destruction. Ang pagpapaimbestiga Ah, sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. oo nga daw. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Oo. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon? Boom! Diba? Kaya pala hindi nagpaimbestiga ang nakaraang administrasyon, ang administrasyon ng tatay mo, Baste. Yun ang ibig sabihin ni Yuse Claire Castro. Kaya ba hindi nagpa-imbestiga ang tatay mo kasi ang tawag mo sa pagpapa-imbestiga ng flood control scam ay self-destruction. Mga tanga talaga kayong mga magkakapatid, ang bobobo nyo. Hindi nyo talaga kaya kung paano umikot ang talino ng Marcos. Bongbong Marcos. Diba, mga kapatid, hindi nila kaya. O, tuloy. Dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Oo. Hindi sabi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Yan! Nakita nyo kung gaano katindi si Attorney Claire, hindi ho ganyan ang pananaw ng ating Pangulo. Hindi ho ganyan. Oh, di ba? Oh, alam mo na, Baste, hindi ganyan ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Ano ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala siyang pakialam kung masira o tamaan ang kanyang administrasyon. Hindi niya kailangan ng ganyan-ganyan pa dahil ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ay mapanagot ang lahat ng mga nagkasala, maging pinsan ka, maging kamag-anak ka, at kahit kaalyado ka, kahit gabinete ka, kahit na ikaw ay kanyang taga-suporta, kung ikaw naman ay magnanakaw, hindi ka patatawarin. Bagkos ikaw ay pananagutin, Martin. Ay, ang dami natin bago ngayon, Si Jolly Hags FTJ. Mega love shoutout, Boss Mike. Kanina pa ako, nagwa-watching from Los Angeles, California. Kita-kita tayo soon. Oo, babalik ako ng California. Oo. Di ba mga kababayan? Ganon! Tuloy. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, Ano? kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan. Alaka! Yari na mga kababayan! Narinig niyo yung sinabi? Parang yung sinabi ko rin yung sinabi niya eh. Hindi ako, Hernandez Pagadora. Ayan na. Ako ba nagsabi nun? Hindi si Yuse Claire. Sorry, Yuse Claire, dadamay muna kita. Idamay natin si Yuse Claire. Ay! Idadamay ko lang handle lang. Si Yuse Claire na nagsasabi Wait lang! Hindi ako. Si Yuse Claire na nagsabi Ano sabi ni Yuse Claire?
Pakinggan nyo maigi, ha? Oh. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, Kahit maapektuhan, kahit daw matamaan ang kanyang administrasyon. Oy, nandyan na ba si Ai Chang? Ito. Tuloy, Arnold Lopez, papuntay mo na si Ai Chang. Sabi ni Yussi Claire, kahit matamaan daw yung kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, kahit kaalyado niya, kaibigan niya, o kamag-anak niya, kahit kaibigan niya, kaalyado niya, may may kamag-anak niya, ngayon alam niyo na kung bakit walang sumasaway sa akin. Ay, nako. Narinig nyo, mga kababayan? Ulitin natin para sa kaliwanagan. Baka mamaya hindi na naman nakatodo yung volume ni Jay Sales. Buti naman at si Jojo Chavez wala rin ano. Eto na Annabelle. Loko talaga. Loko talaga Ito na. Ito na. Pasok. hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kahit ang kaalyado man niya, kaibigan niya o kaibigan niya, may ha? May ano yung o kamag-anak niya ay maapektuhan, kamag-anak niya ay maapektuhan. Napasama yung meeting ni biyahe ni Kuya, no? Kamag-anak niya si Marjorie, sorry. Nakamute daw, sabi ni Marjorie. Ay, eto. Kamag-anak niya ay maapektuhan. Wala hong kailangan protektahan si Pangulong Bongbong. Kita niyo mga kababayan, isa pa, Yusek. ipagpapatuloy po duman niya ay ang Pangulo po kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kita nyo, dahil ito ay pondo ng bayan na dapat i-report sa taong bayan. Alam mo na ngayon, Martin. Mon amor. Naparami yata Palang yan, naparami nga yung sugar. Raquel Beck, Oo nga ni. Eto na, sorry naman. Nagbibigay lang tayo ng reaksyon sa pahayag ng Malacanang. Nagbibigay lang tayo ng ban na ang milky, sabi ni B. Ito na. Ano sabi? Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Nako, kita nyo mga kababayan, doon lang ho tayo. Mga kababayan ko, doon lang ho tayo, Doon lang. Okay, tuloy na natin, Yusek, Ano na, susunod? Kung mayroon dapat na managot, iyan ang nais ng Pangulo, dapat na managot. Patay! Jay, narinig mo yun. Jay, narinig mo yun. Kung may dapat daw na managot, ay dapat managot. Ulitin natin. Kung may dapat managot, dapat managot. At yung sinabi, Uri Malonzo, makinig ka, ang sinabi
ni Boying Remulla, ombudsman, kung hindi ngayong Abril ay sa Mayo, ay sasampahan na ng kaso si Chis Escudero. Di ba? Sasampan na ho ng kaso si Chis Escudero. Di ba? Oh. Tama, mali. Sabi ni Boying yun. Ngayong Abril o Mayo, sigurado na ho na masasampahan na ng kaso si Chis Escudero. Di ba? Chis Escudero lang ba? Meron ho akong nakalimutan, meron pang isa. Sino na yun? Ay Chang, sino yun? Meron pang isa na kakasuhan bukod kay kay Chis Escudero. Di ba? Tama ba mga kababayan? Baka naman mali ako. Oh. Ayun. Oh, naalala ko na. Oo. Si Martin. Dalawa sila, di ba? Dalawa. Oh, yun pala yun. Oh, kita nyo, nakakalimutan ko na nga si Martin. Pinapaalala nyo lang. Di ba, no? Sa totoo lang, kayo lang naman ang bumabanggit eh. Oo, si JJ lang naman ang bumabanggit eh. Hindi ko nga naalala na eh. Kaya kung meron mang sisihin dito, kung bakit nababanggit ko si Martin, si JJ yun. Di ba? Si JJ ang sisihin mo. Kasi siya yung nagpapaalala eh. Ito na mga kababayan. Pasok. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Yan, narinig mo yon ha? Hindi kailangan pagtakpan daw si Chis Escudero. Kahit pa nakaka-cheers-cheers, ni First Lady yan si Chis Escudero. Walang kailangan pagtakpan. Sino na nga yung isa? Wala daw gagawing cover-up kay Chis Escudero at saka doon sa isa. Oh, nakuha nyo mga kababayan ko? Ha? Ano? Oh, sabi rito, kung Martin lagot ka, mukhang may hawak na ebidensya laban sa iyo. Kasi maliwanag ang binabanggit. Ewan ko sa inyo. Magagalit si Marjorie. Pagagalitan kayo niyan, ewan ko sa inyo, ha? Si Raba, busina mo. Oo, sira yung busina. Nakalimutan ko nga yung isa eh. Sabi, let's pray for Martin. Ewan ko sa... sige, ang ganda kasi ng mga sinasabi ni Attorney Claire dito. Report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang unang isang Pangulo, dapat na managot. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Kita nyo, pag may kasalanan daw, kahit na pinsan, ayan mga kababayan kapag may kasalanan, kahit na pinsan daw yan, kailangan managot. Diba? Hindi kailangan ng cover-up. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ha? Nakuha nyo? Diba? Hindi talaga kukonsinti ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Sipin yung maigi. Diba? Si Martin Romualdez, tinanggal nga bilang speaker eh. Diba? Oo, yung nag-resign, chika lang yun, hindi naman nag-resign talaga si Martin kung hindi na puwersa lang. Sabihin ba naman ni Pangulong Bongbong Marcos, kininam ne. Di ka nga agtal ng agtakaw ne. To, kininam. Italnam de ta pagtaktakaw mo ne. Di mo nga ramidan nga inka umalis dito ta pagka-speaker mo, kininam ne.
Talagang sikate umunon na nga may pakulong ko, to kininam na eh. Di ba mga kababayan? Tapos sabi naman nung pinsan, manong awang basol ko. Manong awang basol ko. Abay, kastati nararamid na awang basol mo. Sikati speaker. Nga siyak manong, nisaldi ko lang manong. nisaldi ko lang manong, pangaasim, pakawanam. Pakawanam manong, hanang nga ikikatan nga, agbali nga speaker. Tao kininam, umalis ka, awan bibiyang ko, oray no, nyamangya, oray no man, ano ka? Diba? Hanga siya garod manong, nisaldi ko latta, pakawanan na ko, awan basol ko. Sige, parwaram, nisaldi ko, no, awan basol mo talaga. Grabe, no, mga kababayan, parang nakikinikinit ako sa panaginip ko, yung kanilang mga, yung kanilang mga usapan, Hey, ewan ko. Yusek, ano yun? Ma'am, last question. Na-intimidate po ba ang palasyo sa Rage Coalition? Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Kitang-kita po natin yan sa mga report na ibinibigay namin. Although pilit na iniiba, tinitwist ng mga fake news peddlers. Yan, yung kampo ni Sara Duterte. Minsan, alam nyo, hindi ko na nga maalis sa aking sarili na mag-isip na baka nga pati si Martin Romualdez ay may kinalaman na dyan eh. Diba mga kababayan, biglaho, bumait ang kampo ni Sara Duterte kay Martin Romualdez eh. Halos ayaw na ho nilang banggitin yung pangalan eh. Hindi nyo ba napapansin yon mga kababayan ko? Hindi nyo ba napapansin? Pansinin nyo kasi mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka? Na tila ba matagal ng panahon na hindi na nila napapansin at hindi na nila nababanatan si Martin. Bakit kaya? Ano kaya meron? Ay kahapon ho, mga kababayan, kung inyong mapupuna at kung inyong natalasan yung inyong pandinig sa kakapanood, aba mga kababayan, iniwasan ni Basti eh. Di ba kayo nagtataka? Tila iniwasan ni Basti Duterte si Martin Romualdez. Mga kababayan? Di ba kayo nagtataka niyan? Di ba? Sabi ni Slaptik, oo boss, dati panay sila tamba. Ngayon, parang hindi ko na naririnig Kaya nga! Kasi kayo talasan nyo yung inyong pakiramdam sa mga nangyayari. Tandaan nyo, sa politika, walang kamag-anak yan. Ang mahalaga lang sa kanila, yung interest nila. Kita nyo, napapansin nyo? Oo nga pala, no? Nako, mga kababayan, 12,000 na lang, abay 300,000 na tayo, sabi na Arnold Lopez. At kapag ka nag-300,000 na tayo, siyempre, mamimigay ulit tayo ng mga regalo. Mamimigay ulit tayo ng mga regalo pag nag-300,000K na tayo. Aba mga kababayan, marami hong mga nagtaka. Bigla ho akong nag-100 plus na tayo sa Facebook, sa ating personal na Facebook account. Aba, hindi ko rin ho inaakala yon. Maraming salamat po sa inyo. Di ba? So, ibig sabihin talagang ang ating kasikatan hindi na mapipigilan. Kaya ho mga kababayan, pansin na ho ng mga DDS yan. Hindi na ho nila mapigilan yung ating kasikatan. So, may sikat tayo mga kababayan sa paglaban sa kanilang mga kasinungalingan. Yun naman ho talaga yung atin na ating yung ating
Nais siguro ni bro, mga kababayan. 'Di ba? Yung ating binigay na ano ba tawag doon? Yun yung ating misyon, mga kababayan, ang isiwalat ang kasinungalingan ng kampo at kulto ng mga Duterte. Di ba JR 1972 shout out? Oo. Kamusta? Oo. Sabi ni JR, iskon yan ito eh. Shout out Boss Mike, kamusta? Pag-meet nyo kay Yorme Isko. Maganda. Binanggit ko doon sa unahan, panoorin mo na. Ay mainit ang pagtanggap ni Yorme sa amin at binigyan kami talaga ng mahabang oras para pagtuunan ng pansin. Para magbigay ng para makipagkwentuhan. Alam naman natin ang punong lungsod ng Manila ay talagang busy-busy ho yan. Kaya ho mga kababayan, talagang syempre nakakatuwa at napakaswerte namin nabigyan kami ng panahon ni Mayor Isko Moreno. Di ba mga kababayan ko? Every 1 year, 100K subscriber, hindi na masama. Hindi na masama. Masama pa ba yan? Tingnan mo naman yung ating yung mga basher na vlogger. Abay, kita mo yung mga basher na vlogger natin, mga nauna pa yung mga yan. Tingnan mo, pansinin mo. Panahon pa ng dinosaur, nagbablog na sila. Tingnan mo, hindi nga mga lahati sa atin eh. Samantalang dati, mas mataas pa yung subscriber nila eh. Ngayon, kita mo, Arnold Lopez, nasan sila? Yan ang sinasabi ko sa inyo na pagkakaiba. Pagkakaiba ng vlogger na katulad ko at katulad nila. Diba? Yun. Organic ang subscriber. Siyempre! Diba? At maraming salamat po sa inyo. Kayo ho ang dahilan sa inyong pag-like, pag-share ng ating mga ginagawa. Mga kababayan ko, nakakakuha at nakakainganyo ng mga manonood at makakasama natin dito dahil po yung pinapaliwanag natin ay nagigets po nila. Yung pong ating, yung pong ating market, mga kababayan, lahat. Lahat mula DDS hanggang sa mga loyalista. Ibig ko sabihin mula DDS hanggang loyalista, mula DDS, Dilawan, Pinklawan, Iskonyan, at loyalista. Sa madaling salita, mula bobo hanggang pinakamatalino. Tao pa ko ha! Nakuha mo? Yun ang ibig sabihin ko. Pag sinabi ko na mula DDS hanggang loyalista, ang ibig sabihin nun, mula bobo hanggang matatalino, yun ang market natin dito. Tao pa ko ha! Diba? Hindi. Eto nga kasi nga nag 100,000 na tayo, 100,000 followers sa Facebook. Kaya ho mamimigay ho tayo ng 100 din na bigas. 100 din na sakong bigas. Yung nakasako na tagli 5 kilo. Diba? Hindi na masama yun. Ba Arnold Lopez? Tama, mali. Alam nyo mga kababayan, wag ho. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta, sa panonood. Kung wala ho kayo, hindi ho natin magagawa lahat itong mga pagtulong natin, yung mga naibibigay natin sa ibang tao. Sa totoo lang, kayo ho, pasalamatan nyo yung mga sarili nyo. Sa totoo lang. Ayoko ho ng kredito. Sa totoo lang. Ako yung tao na ayaw ko ng kredito. Hanggat maaari ho mga kababayan, kung may ginawa man tayong mabuti, hindi na kailangan i-video pa. Ganun. Hindi ko na lang ho mapipigil yung katulad ni Mima. Alam nyo naman si Mima, di ba? Social climber si Mima. Tao pa ko ha! Joke lang ha. Joke lang yun ha. Dio,
isinasama natin yung mga kaibigan natin para ho kahit papano makagawian nila yung ganong mga gawain sa kapwa. Gusto ko natin ipamahagi hindi lang ho yung mga bagay. Kung hindi gusto kong ipamahagi yung mga katangian na dapat namamayani sa bawat tao, sa bawat mga kasama natin, sa bawat mga kaibigan natin, mga kababayan. Di ba? Yun, kailangan natin. Hindi ho yung bagay madali lang ho yan eh. Pero ho, yung katangian, yun po yung gusto kong ipamahagi sa kanilang lahat, mga kababayan. Ano? Ayos? Nakalimutan na natin si Attorney Claire. Di ba, Gemma Garais? Ito na. Pasok! At alam naman natin kung bakit nila tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo. Hindi maapektuhan ng Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes, at Correct. personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin Correct. sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Correct. Kita nyo mga kababayan? Sa pamamagitan po ng galit, ngit-ngit at inggit, nagagawa po nila mga kababayan na gumawa ng fake news. Dahil ang tawag po dyan, kadesperaduhan. Desperado na po ang kampo ng mga Duterte. Kitang-kita nyo naman yan. Ano po? Kitang-kita nyo naman yan. Anong oras na ba? Mga kababayan, kitang-kita nyo yan. Bakit? Mga kababayan ko, lumalabas ho sa mga bunganga nila. Lumalabas po sa mga bibig nila kung ano yung mga gusto nilang gawin kay Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, lumabas ho yung issue na mayroon hong pagtatangka sa buhay ni Pangulong Bongbong. Lumabas sa bunganga ni Baste na gusto daw yung ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Lumabas, unang-una pa lang, kay Sara Duterte, gustong tanggalin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag connect-connectahin nyo yan, mga kababayan, gusto nilang ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. At yan ang tatalakayin natin mamaya. Ang ebidensya, mga kababayan, at kwento kung paano yung nais nila na pagpatay kay Pangulo. Tatalakayin po natin yan mamaya, mga 10:00 po pasado. Ano po, mga kababayan, 10:00 pasado mga kababayan ha.